Okay? So yan, again, magandang araw po sa inyong lahat at welcome back po sa akin channel. Pag-usapan po natin itong ginagawang pagbubunyag ni Mima Alicia, no, mga kaibigan, tungkol po dito sa kay Maharlika, no? And bigyan natin ng reaction itong kanyang pagbunyag, no, mga kaibigan. Sabi ni Papa Chu, walang hiya si Maharlika, biglang naging bakla si Jinggoy. Oo nga. Alam niyo mga kaibigan, sa totoo lang, no, segue lang natin, 'di ba? Ganyan si Maharlika. 'Di ba ganyan kasi si Maharlika, no, mga kaibigan, na pagka sila ay nagigipit na, ay bumahanap ng mga something na personal, pero ako hindi ko masabing personal 'yon dahil sa unang-una walang pruweba, 'di ba? Walang pruweba, wala siyang patotoo, basta na lamang niya nabanggit na binabae si Jinggoy. Parang walang pinag-iba mga kaibigan doon sa issue niya sa saka doon sa issue niya tungkol kay Elisa, 'di ba? Kung banatan niya nakasobra, below the belt na, 'di ba? Ganyan po ganyan si Maharlika, mga kaibigan. Pero alam niyo ba kung ngayon ko lang din napagtanto, no, mga kaibigan. Hindi ko naman masabing totoo yung ibinubunyag ni Mima Alicia, 'di ba? Pero kung halimbawa totoo man, no, na may katotohanan yung ibinubunyag nitong si Mima Alicia, mga kaibigan, tungkol dito kay Maharlika, ito yung reason. 'Di ba? Ito yung reason na pwede nating isipin kung bakit ganito ang pag-isip at ugali nitong si Maharlika, 'di ba? So, to make the long story short, mga kaibigan, ay umpisa po natin yung pagbibigay ng reaksyon sa ginagawa ni Mima Alicia na paglalantad ng mga sikreto o lihim nitong si Claire Contreras, mga kaibigan, aka Maharlika, 'di ba? Na kung ating alam ko namang alam niyo ng lahat ng mga kaibigan na nagumpisa ito doon sa asawa na Black American nitong si Maharlika, na may ginawa ito si Maharlika, 'di ba? Diyan sinimulan ni Malaysia. And nasundan ito nga yung may kinalaman naman po sa droga, 'di ba? So panoorin natin 'to, mga kaibigan. And may bahagi dito na hindi na natin re-reactionan. Doon lamang po tayo magko-concentrate sa may kinalaman po sa illegal drugs, 'di ba, mga kaibigan? And eto na nga, huwag na natin patagalin. Papasukin na natin si Mima Alicia, mga kaibigan. Okay? Janet Santi, shoutout. Pasok, Mima. Ito na nga po guys, pag-usapan natin itong kahudasan nga po ni Claire Eden Contreras aka Maharlika, yung paggamit niya ng chongke. Kasi itong si Maharlika literal na nagchochongke naman ata, allegedly. Kasi dito nga guys, sa pinakita ko sa inyo kanina, 'di ba? Sa recent video ko, kung hindi nyo pa napapanood, panoodin nyo na lang. Meron pong title yon na HIV positive result. Dito nga po kay Claire Eden Contreras taong 2009. So ngayon nga po guys, ito. Kasi 'di ba itong si Maharlika, ang hilig talaga manira ng kapwa-tao, to the point nga na sinabihan niya itong si President Marcos na maliit daw ang dinadala. Itong si First Lady Araneta Marcos, sinabihan niya na butod. Talagang grabe kung manglait. Talagang sinagad. Wala. Wait lang. Uy, ako hindi ko alam yung Mima. Ngayon ko lang narinig yun. Ngayon ko lang narinig na sinabihan pala niya si PBBM na maliit ang hinaharap. Grabe, di ba? Grabe rin talaga itong si grabe rin talaga itong si Maharlika. Di ba sabi nga sa inyo, mga kaibigan, kapag ka ito si Maharlika naiipit, no? Talagang kung babanat ito ng below the belt na wala man lang pagpapatunay, di ba? Grabe, sabihan mo Pangulo na maliit ang hinaharap. Bakit? Nakita mo na ba? Di ba? Tuloy natin si Mima. Mima, pasok ulit.
walang ano eh, wala siyang pakialam sa ano, sa feelings ng isang tao. Kung usapin politika, politika tayo. Kaso guys, Tama. masyado na siyang name-personal and thank you naman sa nag-send sa akin ito. And so far, kung noon, lagi kong kinoconsult ito sa aking lawyer. Pero ngayon, hindi ko naman sa hindi sa kinoconsult sa kanila. Pero hinahayaan nila akong mag-speak up. Kasi total, mapanira din naman si Maharlika eh. E di ibulgar na din natin yung kanyang pagkatao. So ngayon nga po guys, ito. Kasi nga, di ba, binanggit ko sa inyo, yung HIV testing referral results ni Maharlika nung taong 2009 at nagpositibo din pala siya guys sa paggamit ng methamphetamine or yung clear crystal na kung sa Tagalog kilala siya bilang shabu. Puta, nagchuchongke kang hayop ka. Alam nyo guys, alam nyo yung ano, yung epekto ng paggamit ng ano, ng chongke. Una dito is nagiging violente ka. Tapos nagiging psychosis ka din. So, alam nyo guys, yung pagiging violente, si Maharlika na yun. Yan guys, yung naging epekto na sa kanya ng pag... Wait lang wait lang. Tama lang natin si ano. Itama lang natin dito ng konti si Mima. Mima, pasensya na, tatama lang kita. Iba yung ano iba yung chongke, iba yung shabu, no? Yung shabu, yun yung tama yung sinasabi do sa as per do sa papers, documents na ipinasa sa iyo, no? Yun yung crystal na ano no na item, yung medyo malakristal, di ba? Yun yung shabu. Pero tapos yung shabu, magkaiba yun sa chongke. Yung chongke, yun yung marijuana, no? Yun yung pinatuyong marijuana, pagkatapos ibinilot at ginagamit, sinisindihan na parang sigarilyo, yun yung chongke. No, doon medyo tinako lang ng konti doon si Mima Alicia. Okay? Tuloy Mima. Sensya na ha. Mima. Gamit niya ng shabu, allegedly. Kasi ito yung sinad sa akin eh. Ito, nandito sa papeles na to, nandito, hindi ko to ginusto, wala akong balak manira, wala akong balak kalkalin niyang buhay mo, pero kusa sa aking sinend. And syempre, siguro ito na din ata yung ano, yung gustong malaman ng taong bayan. Hindi ko alam kung sa akin lang isinend or sinend din sa iba, pero nung November 3 pa to guys eh. November 3 pa to. Nakita ko lang siya nung nakaraang linggo kasi nga, 'di ba, kagaya nga ng sabi ko sa inyo, hinahanap ko yung tracking number, yung message sa akin dito nga po sa aking silver play button. Ngunit sa hindi ko inaasahan, sabi kasi ng co-vlogger ko na tingnan mo sa spam kasi minsan sa spam message mo makikita yung tracking ng UPS dito nga sa silver play button. Nung tiningnan ko sa spam, yung nakita ko nga po guys, itong bagay na ito, which is yung 11 document, yung kung saan nilason niya yung kanyang asawa. Tingnan mo, guys, tarantado talaga, no? O, nilason niya yung kanyang asawa allegedly para sa green card at para sa insurance. Tapos, nagpositibo siya sa HIV. So, ngayon, ang hamon nga natin sa kanya, kalampagin nyo, guys, na sana magpa-hair follicle test siya at magpa-STD test. Hoping sana na... Diba? Alam mo, bilib ako kay Mima Alicia, mga kaibigan, ha? Napaka-tapang na vlogger na ito si Mima Alicia. And eto ngayon, ibinabalik niya ngayon kay Maharlika, mga kaibigan, yung ibinabato nila kay PBBM na magpa-drug test gamit yung di ba, gamit yung buhok, di ba? Ngayon ay binabalik naman ni Mima, no, na ang challenge niya kay Maharlika. Yun din ang challenge ko, mga kaibigan, Yun din ang challenge ko kay Maharlika. Patunayan ni Maharlika or magsalita si Maharlika dahil etong issue tungkol sa mga paglalantad na ginagawa ni Mima Alicia, mga kaibigan, ay hindi lamang si Mima Alicia ngayon ang nagko-content nito. Kumbaga, marami na po ang nagko-content nito ay na malabo naman na hindi pa ito kay Maharlika. So ang challenge ng mga vlogger, kasama na po ako, no? Ang challenge ko kay Maharlika ay
kung ano yung mga ibinabato niya kay PBBM, yun naman babato natin sa kanya, 'di ba? Magpa-drug test ka o magpa-drug test ka gamit yung ano, gamit yung buhok, 'di ba mga kaibigan, para magkaalaman. Kasi ano isipin ninyo mga kaibigan, 2009 pa ito, no? 2009. Ibig sabihin 2009, 10, 20, 24, so 15 years na, 'di ba? 15 years ago, no? Kung halimbawa man na 2009 ka ay nagpositibo sa paggamit nitong shabu, kung ngayon ka magpapa-drug test at matagal na panahon na ka na gumagamit, 'di ba, ay ang magiging resulta nito negatibo, 'di ba? Pero para patunayan lamang na ikaw ay hindi gumamit ng ipinagbabawal na gamot, lalong-lalo na itong shabu, 'di ba? Magpa-drug test ka, 'di ba? Yan ang hamon, yan ang challenge natin kay Maharlika, no? DJ Byron Music and Traffic TV, shout out. Okay, Santa Maria, Jerome Recalde, shout out, shout out, shout out. Okay? O, tuloy natin yung ano ni Mima. Mag-reply sa akin si Yuna. Kasi minessage ko na baka meron kang document na baka nagpa-STD test nga itong si Maharlika. Anyway, may masend man siya sa akin o wala, mag-reply man siya sa akin sa wala. At least, we all know na ito yung mga tinatago niyang baho na I think malapit to sa kanya yung taong to, yung nag-reveal na to, I think malapit to sa kanya. And hindi ko nga din alam guys kung bakit sa akin sinend, pero total sa akin sinend, binigay sa akin yung gampaning to. Okay, lalaruin natin. So ngayon nga po guys, ito, grabe no, yung pinakita ko sa inyo guys, mayroong case ID number. Meron nakalagay dito na case ID number. Uulitin ko kasi baka mamaya ma-misinterpret ng mga nanonood. Oo guys, aminado naman ako na ang HIV ay pwedeng makuha to sa lahi nyo. Pwedeng mapasa or sa paggamit ng illegal na droga. Enough na. Nasa HIV na tayo mga kaibigan. Alam niyo naman medyo pagdating po dyan sa usapin ng HIV, meron po kasing dyan, di ba? Alam ko may batas dyan, no, mga kaibigan, na for those person na naging positibo sa HIV, di ba, ay hindi po dapat na hindi, kumbaga ay hindi niyuyurakan, hindi kinukundina, di ba? So may batas po dyan. So hanggang doon lang tayo sa droga, mga kaibigan. Yun lang yung ating sasawsawan doon sa pagbubunyag na ginagawa nito si Mima Alicia, no? Pero ako saludo ako sa tapang ni Mima Alicia, mga kaibigan. And tama din si Mima na yung challenge natin, no? Yung challenge natin, kaisa ako doon, mga kaibigan, no? Sa panawagan ng challenge natin kay Maharlika na kung ano yung kanilang panawagan na ginagawa, no? Dito kay PBBM doon sa usapin ng pulburon, no, mga kaibigan, gawin din niya, 'di ba? Ipanawagan din natin sa kanya na unang-una sumagot siya. 'Di ba? Unang-una sumagot siya. Sumagot siya doon sa akusasyon. Dahil unang-una, mga kaibigan, etong mga dokumento na ipinigay nasa kay Mima Alicia, mga kaibigan, hindi po ito biro, hindi ito biro, 'di ba? At kung sabihin man na pinapasakay lamang si Mima Alicia, pero hindi ko masasabing pinapasakay dahil the dokumento na ipinasa kay Mima, kumpleto, mga kaibigan, no? Hindi katulad noong mga dokumento na tinatawag na PIDEA leak na inilabas ni Maharlika, 'di ba? Questionable. Pero dito mga dokumento na hawak ni Mima Alicia, mga kaibigan, no, although ito ay photocopy na lamang, and hindi ko lang naitanong kay Mima kung meron bang butas ng puncher yung mga dokumento, di ba? Kasi pag walang butas ng puncher, sabi nga ni Senator Bato, mga kaibigan, ay hindi po yan authentic.
Anyway, balik tayo sa ano pinag-uusapan natin mga kaibigan. So, yun ang pinakamagandang challenge kay ano kay Mahaka, di ba? Sagutin niya yung akusasyon dahil itong akusasyon na ito ay hindi po biro, mga kaibigan, no? Hindi biro to. At ito ay sa isang sa isang nilalang, no, na normal ang pag-iisip mga kaibigan ay hindi siya papayag na masisira ng ganun-ganun na lang yung kanyang pagkatao. Kaya ang challenge natin kay Maharlika ay kung ano yung tapang mo sa pagsasalita, di ba? Ay gamitin mo ngayon ng buong tapang, buong giting na ipagtanggol mo yung sarili mo, sabihin mo sa amin na hindi totoo yan. At kami ay maniniwala kung meron naka-indicate or kakip na patotoo na resulta ng drug test gamit ang iyong buhok, no mga kaibigan. And kapag ka lumabas na positibo, saka lang kami maniniwala na baka meron somebody or someone or sabi nga ni Mima Alicia na unanimous. Di ba? Sabi ni Mima Alicia o na merong unanimous na talaga namang gusto lamang kumbaga ay gamitin din ni Maharlika para mapahiya ang mga vlogger, no? Pero kaya yun ang ano natin, no, mga kaibigan, challenge natin, no? Okay. Yung magpa-drug test siya, 'di ba? At lumabas siya, sagutin niya. 'Di ba? Sagutin niya etong mga paratang sa kanya na ibinubunyag ngayon ni Mima Alicia, no, mga kaibigan.